Nag-freezer ako ng kamatis at nagluto ako ng spaghetti para sa almusal at tanghalian dito sa South Africa. Hey everyone, Vivian Casey here from Philippines now living in South Africa. Tara, samahan niyo ako sa araw-araw at sa bagong adventure dito sa South Africa. Kahapon ko nga pinitas ang mga ito dahil napansin ko sobrang dami na ng hinog at yung iba ay parang nabubulok na at yung iba naman kinakain na ng ibon. So sabi ko, mas mabuti pang pitasin at i-freezer na. Kung nakikita nyo, ganyan kalalaki yung mga kamatis ko. At hindi ko rin alam kung bakit ganyan sila kalalaki. Hindi naman ako gamit ng fertilizer or anything na chemical para lumaki sila. Usually, yung mga pinaghugasan at saka yung compost soil, yun lang ang nilagay ko doon sa mga kamatis. At tingnan, napakaganda na itong variety na ito, parang isang bulaklak siya. At yung isa naman ay natural lang na kamatis, na hugis ng kamatis. Ito, tuwang-tuwa ako kasi nga para siyang bulaklak. And bali tatlong variety na itanim ko ito, tas yung isang natural na kamatis at yung cherry tomatoes. To freeze this, kailangan daw tanggalin natin itong pinakang gitna para magtagal. There you go. Yan. So, ganito ang itsura. Ganyan. Para kita ninyo ang aking kagandahan. Kagandahang hindi makita. Yung iba na kamatis, medyo may sira. Sayang. So, ang gagawin ko, hihiwain ko, tatanggalin ko yung ipi-freezer ko yung mga may tama siya. So, ayan. So, ayan. 10 pieces. 2, 4, 6, 8, 10. Sa mga nagtataka, baka sabihin hindi ko ito hinugasan ko ito. So, ayan. 10 pieces ng 10 pieces ang nilalagay ko kasi yun yung ideal na bilang kapag halimbawa magluluto ng isang ulam. So, ideal na bilang. Especially dito sa mga cherry tomatoes. So, 2, 4, 6, 8, 10. O, gawin na natin 12 kasi may sobra. And there you go. Balikan natin itong isa. Iblagin na natin yung dalawang maliit. Kailangan. Di ba ganda na sombrero ko? Kahit nasa bahay ako, gusto ko nakasombrero ako. Para na-pack. Diyosa-diyosa. Ayan. So, ito yung ani ko lang kahapon. Ang dami pa rin. Namigay na ako. And then, we have the big one. Sa big one, ay ilalapit-preserve natin yung isa, dalawa, dahil sayang ang plastic, 3. Ganda ng kamatis na to. Ang laki-laki. Alam niyo ba yung isa niyang ganyang kalaki, kinain din ng ibon. Hinayang na hinayang ako. Fast forward, natapos ko na nga balutin at nailagay ko na sa freezer. Ngayon naman ay narito ako sa pagluluto ng brunch. Gawa ako ng Pinoy style spaghetti sauce. Yan. So, that's for our breakfast and lunch. Egg sandwich na may tomato na galing sa aking garden at cucumber na galing sa aking garden, egg at saka lettuce. So, iyan ang aming breakfast. O, diba? Parang kumain sa restaurant. Ayan, ire-ready ko na yung aming brunch. Breakfast and lunch. Late para sa breakfast, early naman para sa lunch. Kaya brunch. So, anyway, ito palang spaghetti ay niluto ko na nung isang araw. Yung sauce. So, ngayon, ininit ko na lang siya with the pasta. Ako lang ba, pero parang mas masarap ang spaghetti pagka nakailang init na. Kaya mas prepare ko pag iniinit na lang siya at may tinapay. Oh, napakasarap. Yum, na-miss ko talaga ang spaghetti ng mama ko. Hindi ko alam kung nakuha ko ang timpla niya, pero trying my best here. Nung una, ayaw ng aking asawa ang Filipino style spaghetti. Sabi niya ay matamis. Dahil yung una na yan natikman na spaghetti ay matamis. So, ang ginawa ko, inadjust ko yung condensed milk. Binawasan ko ng konti. At hindi na rin ako naglagay ng sugar. At tamang-tama yung tamis. Hindi ganun katamis. Kumbaga parang malinamnam.
yung kanyang pagkaka-spaghetti. Anyway, ito pala ay recipe ng mama ko. So, favorite ko yung spaghetti ng mama ko. Kaya siya ko rin ginaya. At nagustuhan itong aking asawa. So, ayan ang aming breakfast for today. Brunch, actually. Mayroong sandwich and spaghetti. Fast forward, pagkatapos nga namin mag-brunch. Nagluluto ako ng mani kasi bukas may bisita ako. So, maiki rin itong kainin habang Yun nagkikwentuhan. lang for today. Thank you for watching. Bye!